Morning po. Ayan, tayo po'y tumayo. And bago po tayo mag-start, ilabas po natin ating mga cellphone. And turn off po natin or silent mode po para makapag-focus po tayo ngayon kay Lord. Ayan, okay na po. Alright, so sa umagang ito, madami pang seats pero I know na madaming paparating ngayong umagang ito. And sa mga nasa online, let's all worship God and praise Him for everything that He has done. And for He is good. And let's pray. Lord, thank you, Lord God, for this wonderful morning, Panginoon, na nandito po muli kami para magpuri at magsamba sa inyo, Lord God. Lord, this morning, Lord God, we ask for forgiveness, Panginoon, sa lahat ng mga nasabi namin, mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Forgive us, Lord. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na mapapurihan ka namin ng buong puso ngayong mga oras na ito, Lord God. Lord, tanggapin niyo, Lord God, ang alay namin pagpupurit, pagsamba sa inyo, Lord. Lord, katagpuin niyo po, Lord God, ang bawat isa na nandito sa simbahan na ito, Lord God, at sa mga tao, Lord God, na nanonood online, Panginoon. Lord, this morning, Lord God, is yours, Panginoon. We will exalt your name, we will magnify your name, Lord God, because you are all-powerful, Panginoon. Lord, you are, Lord God, our Father, Panginoon. You are, Panginoon, you are great, Lord God. You are, Lord God. Oh, Lord, this morning, Lord God, ikaw lamang aming itataas, Panginoon. Ang aming pupurihin, Panginoon, ang aming sasambahin, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon. Lord, we will sing, Lord God, for you, Lord God. We will sing for you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Basahin ko lang yung Jeremiah 32:7. Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth. By your great power and outstretched arm, there is nothing too hard for you. Let's just thank God for everything that He has done sa life natin. In every step of our lives, nothing is too hard for Him. Lagi siyang nandyan sa tabi natin. Just call on His name and He's right beside you. He's right there beside you. Oh, Lord God, thank you. Thank you, Lord God. Thank you.
shines in hope and grace in the sky. With your mercy each day will align. Let the glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yesterday, but today there's a new thing happening. Behind what happened yesterday, but today there's a new thing happening. Behind what happened yesterday, but today there's a new thing happening. Behind what happened yesterday, but today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Praise you, Lord God. Glory to your name, Lord Jesus. Let's continue to worship God this morning. Lord God, Lord, itinataas po namin ito sa inyo, Lord. Lord, this morning we just want to call out your name, Lord God. Lord, we know, Lord God, that you are all powerful, Lord God. And you hold, Lord God, the heavens and earth, Lord. Sa umagang ito, Lord God, katagpuin niyo po bawat isa na nandito, Lord God. Lord, touch our hearts this morning, Lord, touch our lives, Lord. Oh, yes, Sarababa, Sarababa.
aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, aalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabatayan. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, aalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasamba. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa
Lord God, to describe, Lord God, how we are thankful, Lord God, to you, Panginoon. There is no word, Lord God. Lord, thank you, Lord God. Lord, truly, Lord God, you are our King. You are our Father, Lord God. You are our friend, Lord Jesus. You are Almighty God. You are our Prince of Peace, Lord God. You are, Lord God. You are Jesus, our Master. Oh, thank you, Lord God. You are, Lord God. Jesus, Panginoon. You are, Lord God. Oh, our Savior, Lord God. Every day of our lives, Lord God. You are our Savior, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you for everything, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for always saving us, Lord God. Thank you, Lord God, for your grace, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Panginoon. Oh, hallelujah. Praise you, Lord God. Glorify your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. We give you the highest praise, Lord God. Highest worship, Panginoon. Oh, we bless you, Lord God. Oh, we exalt your name. We magnify your name, Lord God. We magnify your beautiful name, Panginoon. Your beautiful, beautiful name, Lord God. We magnify your name, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, Lord God. Glory to your name, Lord Jesus. Oh, this is our worship to you. Our prayer, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Let's all say, Amen. Hallelujah. Praise you, Lord God. Glory to your name, Lord Jesus. Praise you. Nadidinig po ako sa likod. Ayan. Gandang umaga. Parang ngayon ko lang ulit nakita si Beb. Ayan. Tsaka si Gary dito. Welcome po ang lahat. Bago po ang ating preaching, babatiin po muna natin ng happy birthday si Brother Lito. Palakpakan naman dyan. Happy birthday po. At saka si Noah. Birthday din ni Noah. Noah, kung nadidinig mo kami, comment kang amen. Sige. Wini-welcome din po natin ngayon si Nigel Villa. Yun. Hi Nigel. Nakasama na po natin siya dati sa
sa Concepcion. Tapos si Jean Kiano. Yan. Jan. Si Gian. Yan. Pinsan po siya ni Sean. Yan. Hi. Sana hindi to ang last na pagpunta mo dito ha. Makasama ka pa namin susunod. Uy, si Sister ano din nandito. Sister Mitzi. Nandito pala ang Cubao. Yan. Sige po. Inaanyahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin para sa salita ng Panginoon ngayong araw. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakalo mo po sa amin. Thankful po kami dahil minarapat mo na kami muli magsama-sama magkakapatid dito sa Marikina para papurihan ka, sambitin ng mga bagay na kapuri-puri para sa iyo sa pamamagitan ng awitin. Ngayon naman, Panginoon, nawa sa aming pakikinig ng iyong mga salita ay matutunan namin na magpuri pa rin sa iyo, Panginoon. Nawa mapuno kami ng pasasalamat sa pamamagitan ng i-reveal mo sa amin na salita mo ngayong araw. Nawa sa pamamagitan ng babasahin namin ay makita namin ang aming buhay kung paano namin dapat isunod ang aming everyday life according sa kagustuhan mo. May our challenges be transformed, Lord, sa strength in character sa pamamagitan ng grasya mo. We entrust everything to you at naniniwala kaming kapangyarihan magkikilos ng malaya sa aming kalagitnaan. Ikaw nawa ang makita sa lahat ng pagkakataon at mapapurihan. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. May something na bago dito eh. Napansin nyo ba? Yan. Kung ano man po yung nakikita natin na improvement sa church, dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoon. At ipagpasalamat po natin yon. Sige. Ang pag-usapan po natin ngayon ay letter. Letter sa Romans. Sa mga Romano. Sulat sa mga Romano. Ayan. Una natin pag-uusapan yung tungkol sa author o sino yung sumulat sa Romans. Sa slide number 3, Rachel. Ayan. Sino ba ang sumulat sa the Epistle of Paul Paul the Apostle to the Romans? Who is the author of the Epistle to the Romans? Siyempre, si Paul, si Pablo. Kilala natin si Pablo, di ba? Napag-usapan natin to ng mga nakaraang mga preaching natin. Yan. Babalikan natin siya ngayon para magkaroon tayo ng review. Next slide, please. Sabi ni Pablo, ito yung author. Linaw ngayon, ano? Sabi ni Pablo, ito yung testimony ni Pablo about sa kanyang sarili. Sa Philippians chapter 3 verse 5, sabi niya, I was circumcised when I was 8 days old. Kasi ito po yung kagulian ng mga Israelita. Yung mga angkan ni Abraham, lahat ng lalaki, after 8 days ng kanilang pagkapanganakan, sila ay tinutuli. Sabi niya dito, I am a pure-blooded citizen of Israel. So itong nagsasalita sa mga Romans, sinasabi niya, si Pablo, na siya daw ay pure-blooded na Israelita. A member of the tribe of Benjamin. Tapos, he is a real Hebrew. Tunay daw siyang Hebreo. Sinasabi lang niya, walang bahid ng pagdududa yung kanyang pagiging Israelita. Pure-blooded. So, ini-impress niya sa mga kausap niya dito sa Philippians na yung mga Hudyo doon ay hindi dapat questionin yung kanyang pagiging Hudyo. Kasi siya mismo ay pure-blooded na Israelita daw mula sa tribe ni Benjamin. Tapos sabi pa niya, I was a member of the Pharisees. Hindi lamang siya Hudyo, siya ay isa ding Pariseyo. Yung mga Pariseyo, these are people who demanded
the strict obedience to the Jewish law. Sila, kung nag-observe ng law, na talagang masinsinan. Ganito pinakilala ni Pablo ang kanyang sarili sa Philippians. Isang Hudyo, pure-blooded na Israelita, mula sa tribe ni Benjamin, at isang Pariseo. Sa Acts chapter 22, sabi din, ang nagsasalita naman po dito ay si Lucas. Sabi dito, Then Paul said, I am a Jew, born in Tarsus, in the city of Cilicia. Yung Cilicia po ay isang region na pinamumunuan din ng mga Romano. I was brought up and educated here in Jerusalem under Gamaliel. Sinasabi ni Pablo na siya ay isang Hudyo, pinanganak hindi sa bansang Israel, kundi sa isang region na sakop ng mga Romano, sa Cilicia, sa Tarsus, Cilicia. Ngunit siya daw ay nakareceive ng edukasyon. Saan? Sa Jerusalem. Nakapag-aral siya sa Jerusalem under Gamaliel. Si Gamaliel po ay isang Pariseo, isang teacher na kilala, nire-respeto during their time. So may affiliation si Pablo kahit dun sa influential na mga Israelita. Tapos si Pablo rin, siya din ay present nung si Stephen ay batuhin. Next slide. Acts 7 verse 58. So ito yung Pablo nagsasalita sa mga Romans. Sabi niya, siya ay tunay na Hebreo mula sa angkan ni Benjamin. Siya ay isang tunay na Pariseo. Hindi lang siya basta Pariseo, siya ay nag-aral under Gamaliel, isang kilalang Pharisee. Tapos, ito rin yung Pablo na naka-witness ng pagpatay kay Stephen. Next slide. Sa Acts chapter 9 verse 19, ang sabi sa Acts chapter 9 verses 1 to 9, doon ay ipinakita kung paano si Pablo ay nag-transform mula sa mamamatay tao, hunter ng mga Christian, siya ay na-convert sa Christianity nung siya ay papunta ng Damascus. Nakilala niya doon si Kristo, nung si Kristo ay nag-appear sa kanyang harapan. Tapos, sabi doon, he lost his sight. Nawalan siya ng paningin. Pero, bagamat siya ay nawalan ng paningin, siya ay muli ding nakakita nung makarating siya sa Damascus. Tapos, after niya ma-encounter si Jesus during that time, sa Galatians chapter 1 verse 17 to 18, sinasabi doon na nagpunta naman daw siya sa Arabia. Hindi siya agad nagpunta ng Jerusalem after niyang makareceive ng sight. Nagpunta muna siya sa Arabia. Ayan, lumiliwanag. Pumuputi po ba ako? Pangarap ko po yun eh. Ayan. Sabi doon, after niyang Damascus, nagpunta siya ng Arabia. Tapos bumalik din siya sa Damascus. Then, after 3 years, saka pa lang siya nagpunta sa Jerusalem at na-meet niya doon si Peter. So, 15 days siya nanatili doon. At during that time, kinonsulta niya yung pagiging apostol niya kay Peter. At ang isa pang nakausap niya doon, sabi niya ay si James, the brother of Jesus. So, dalawa lang yung nakausap niya ang apostle during that time. Ito pong Romans ay sinulat ni Paul. Next slide. Paul wrote the letter to the Romans from the city of Corinth. Nasa third missionary journey na po siya nung sinulat niya yung letter sa mga Romans. Actually, nasa latter part na to ng buhay ni Paul, ng kanyang ministry. Sinulatan niya ang mga Roman church mula sa Corinth bago siya pumunta sa Jerusalem. At approximately nasa late 50s, 50 AD daw po ito. What does this mean? Paki-next nga. Isa pa. Ayan. Bakit ko po siya binabanggit? Kasi po, makikita natin dito, if you will check,
yung historical facts at saka yung sinasabi sa Bible, makikita natin na may malaking coincidence o truthfulness yung mga claims sa Bible. Ang sinusulatan po ni Paul back then ay isang church na hindi pa niya napuntahan. Next slide. Paul was writing to a church that he had never visited. Sa Romans 1 verse 10, ang sabi po niya ay ganito, one of the things I always pray for is the opportunity, God willing, to come at last to see you. At last, sabi niya, gusto ko sana na makarating ako sa inyo. Yun yung prayer niya. Sa 1 verse 30, sabi niya, I want you to know, dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you. Mga kapatid, gusto ko talagang makarating sa inyo dyan sa Roma. But I was prevented until now. Sabi niya, linaw talaga. So, makikita natin dito na upon writing the letter, si Paul ay hindi pa nakarating sa Rome. Pero gusto niya. Sabi niya, I always pray for the opportunity na makavisit sa sa church sa Rome. So na-imagine nyo ba, isang apostle praying for a church na hindi pa niya na-meet, tapos nagpapakilala siya bilang isang apostle, tapos alam niyo po ba kung gaano kahaba yung Book of Romans, yung letter to the Romans? It is composed of 16 chapters. Dinidiscuss niya doon yung mga bagay na gusto niya i-communicate sa mga Romans. Bagamat, hindi niya personal pa na nakita ang church sa Rome. Unlike dun sa mga napuntahan na niya sa Asia Minor, sa Galatian region, itong Roman church, hindi pa niya napuntahan during that time. Kasi sabi nga niya dito, he was prevented. Although he planned many times, he was prevented to visit yung mga kasama niya, mga kapatid niya sa pananampalataya doon. So the next question is, kung hindi pala niya kakilala yung mga tao doon, bakit kaya siya susulat? Paki-next nga, please. Yan. So, hindi pala niya personal nakakilala yung mga mananampalataya sa Roma. So, bakit niya sinulat yung letter to the Romans? Kasi yung letter to the Galatians, sinulatan niya kasi siya yung ginamit ng Panginoon para may tayo yung church sa Galatia. Sa Ephesus, ganun din. Tapos, bakit sa church sa Rome, hindi naman pala niya personal nakakilala yung mga nandun. Pero bakit siya sumusulat? Naisip niyo na po ba yun? May kasama po ba ako dito? Pero ito po yung sitwasyon. Alam niyo po bakit ako nagbibigay ng oras sa background, sa konteksto ng ating pag-aaral? I'm always hoping na you will do the same. Na sa ating pag-aaral ng Bible, hindi lang natin basta babasahin isang verse tapos na. I'm hoping na lahat tayo ay practice yung tamang pag-intindi sa Bible kung paano siya sinulat, bakit siya sinulat. Yung matagal ko nang inuulit-ulit, naintindihin natin yung konteksto kung bakit sinabi ang mga bagay sa Biblia. So we are asking, why did he write the believers in Rome? Hindi naman pala niya personal nakakilala. Next slide. Sa Acts 18, verses 1 to 3, ito po ang makikita natin. Then, Paul left Athens and went to Corinth. So, nasa Greece po siya dito. There, he became acquainted with a Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently arrived from Italy with his wife Priscilla. So, dito, ang binabanggit ay tatlong karakter. Una, si Paul. Pangalawa, sino? Si Aquila. Tapos yung asawa niyang babae ay si Priscilla. Saan daw sila galing? Sa Italy sila galing.
They recently arrived from Italy with his wife Priscilla. At ang reason bakit daw sila nahandoon ay ito. They had left Italy when Claudius Caesar deported all Jews from Rome. Na-deport daw yung mga Hudyo na nahandun sa Italia. Pinaalis sila doon. They had left Italy when Claudius Caesar deported all Jews from Rome. Tapos, sabi doon sa 3, Paul lived and worked with them for they were tent makers just as he was. Pindot. Ang tanong, why were the Jews expelled from Rome during this time? Tapos, sino si Claudius Caesar? Sa Roma, during the ancient time, yung mga Caesar, they are the emperors. Claudius Caesar is a Roman emperor. Ang tunay na pangalan niya ay, ayun, ang haba. Hindi ko po yan kabisado, kaya nilagay ko na po dyan. Galing po siya sa Britannica. Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus. Ayan. In short, Claudius. Ano po? Para lang maintindihan natin. So sa time ni Claudius bilang emperor, pinaalis niya lahat ng mga Hudyo sa Roma. Pero bakit kaya? Again, bakit no? Ang pagtatanong ng bakit ay nakakatulong para mas maintindihan natin kung ano ang tunay na nangyayari. Narinig niyo na siguro ang salitang ito, Pax Romana, lalo na sa mga high school na nag-aaral ng world history o Roman peace. Ito yung pinapangako ng Roman Empire. They will provide peace within their territory. At yung peace na yun ay sa pamamagitan ng pagsakop militarily. Sa pamamagitan ng military might, pinimaintain daw nila yung peace. So, kung si Claudius Caesar ay isang Roman emperor na advocate ng Pax Romana, ano na ulit ang kinalaman ng pag-alis ng mga Hudyo sa Rome during that time? Sige, pindot po. Ayan na pala, nakalagay na. Claudius issued an edict expelling Jews from Rome noong 49 AD. Sabi dito, Claudius expelled the Jews because they constantly made disturbances at the instigation of Chrestus. Pinaalis daw sila, yung mga Hudyo sa Rome, dahil gumagawa daw sila ng gulo na nagmumula doon sa tinatawag nilang Chrestus. Sino kaya yon? May idea kayo? Parang may katunog, di ba? Yes. Paki-next nga natin. Most scholars believe that Chrestus referred to Christ. This suggests that the disturbances were likely related to conflicts between Jews who believe in Jesus as the Messiah and those who did not. So, nung time po kasi dati, nung panahon po nila Pablo, ang Christianity ay parang isa lamang sekta ng Judaism. Parang hindi po siya as Christianity agad. Kasi maliit lang po sila na grupo na naniniwala kay Kristo bilang Messiah. Pero generally, ang pagkakilala sa kanila ay mga Hudyo pa rin. Hudyo pa rin, but they believe in Jesus Christ as the Messiah. So that gave the impression doon kay Claudius na paalisin yung mga naggumagawa ng kaguluhan. Pakipindot. Naalala po ba niyo sa first missionary journey ni Paul, nung pinag-usapan natin yon, nung nagpunta siya sa region ng Galatia, every time na nagpipreach silang dalawa ni Barnabas, umaalis sila sa isang lugar kasi merong mob attack. Alala niyo po ba yon? Sana naalala niyo pa kasi na-preach yun eh. They were constantly battling a large group of people, a large number of people na gusto silang saktan.
At imagine natin yung city na nagkakaroon ng uproar dahil lang sa pangangaral tungkol kay Kristo. So itong si Claudius, reasonable naman siguro para sa kanya na gusto niyang i-maintain yung peace within the city. Kaya niya pinaalis yung mga Hudyo during that time. Regardless kung ikaw ay Pariseo, Saduceo, o ikaw ay naniniwala sa Messiahship ni Jesus Christ. So that was the background prior to writing the letter to the Romans. Pindot. Yan. So next, the early Christian movement caused divisions within the Jewish community in Rome. So sa Rome, previously meron na talaga mga Hudyo dun eh. Tapos nagkaroon pa ng mga Hudyong naniniwala kay Kristo bilang tunay na tagapagligtas. These divisions led to tensions and conflicts that disrupted public order. Kasi nga, yung mga non-believers kay Jesus Christ, they usually form mobs to attack the preachers kay Kristo. Claudius, seeking to maintain peace and stability in the city, responded by expelling the Jewish population. Pinaalis niya lahat ng mga Hudyo. Kristiyano man yan o non-Christian. Tapos, next. Kanina sinabi natin, ang letter to the Romans was written between 56 to 65 AD. Pero sabi natin kanina, si Claudius ay nagbigay ng edict. Sa slide number 12, please. Si Claudius ay nagbigay ng edict o ng isang kautusan noong 49 AD. So, bago pa isinulat yung letter to the Romans, nagkaroon na ng utos si Claudius na paalisin lahat ng mga Hudyo. Pero, nung slide number 15 again, nung 54 AD, nabago ang emperor. Sino yung emperor kanina? Si Claudius. Sa 54 AD, pakipindot, a new emperor ascended. May panibagong emperor. He was Nero, Claudius, Caesar, Augustus, Germanicus. Or, simply known as Nero. Kilala siya bilang Nero. The rise of the new emperor indicated that Jews may return to Rome once more. So, noong 54 AD, pwede nang bumalik. Nagsimula na karoon ng idea na baka pwede na tayong bumalik yung mga Hudyo. Tapos, next, yung pagbalik ng mga Christian Jew sa Rome ay nagkaroon ng issue within the churches in Rome. The return of the Christian Jews to their Roman church started the conflict between the Jewish minority and the dominant Gentile believers. Ang Roma kasi ay Gentile world. Marami doon ng mga hentil. Pagbalik ng mga Hudyo, nagkaroon sila ng conflict. Bakit? Yung mga Hudyo, sila yung dati nang sumutupad sila na yung dating nakakaalam ng laws of Moses. Yung Old Testament, alam nila yon. Tapos, ito namang mga Gentile believers, sila naman yung natira doon sa church. Sila yung nag-maintain ng church habang wala yung mga Jewish believers. This problematic issue is one of the major concern of Paul's writing to the Roman believers. So dito natin sisimulan. Si Paul ay may nalaman niya na doon sa church sa Rome ay mayroong problema. Nagkakaroon ng girian yung mga dilaw at saka yung mga pula. Parang merong dapat iisa lamang na iisang purpose o isang
cause lang ang pinupush ng isang church pero nahahati sila kasi meron silang mga cultural differences. At yung cultural differences na yon, influence pa ng kanilang religious background. There are Christian Jews and Christian Gentile. So that is the problem of Paul. Kaya gusto niyang i-address yon sa kanyang sulat. Imagine niyo, no? May problema sa mga simbahan sa isang lugar, sa isang city, sa Roma. At ang paraan lamang ng pagsosolve ni Paul ng problemang yon ay sa pamamagitan lamang ng letter. Di sila pwede mag-post. Di sila pwede di nila pwede i-video call yung mga church leaders. Kasi wala pa silang ganong technology. Hindi rin nila po pwedeng puntahan agad kasi sa time na to, si Paul ay meron ng problema eh. Nalilimit na yung kanyang mobility. So, ang ginawa ni Paul ay sumulat siya. Pero alam po ninyo, bago pa natin tuluyang buksan yung letter to the Romans, pag-usapan po muna natin yung kalagayan ni Paul during that time. Next. Kilala natin si Paul bilang person who admitted that he has a thorn in the flesh. Kilala po siya na ina-admit po niya. Paki-next nga, please. Paul admitted bearing a thorn in the flesh. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7, so to keep me from becoming proud, may 3 dot po ako nilagay kasi hindi ko po binuo yung buong verse 7. Kinuha ko lamang po yung main text natin. So to keep me from becoming proud, para hindi ako mapuno ng pride, sabi niya, I was given a thorn in my flesh. Para hindi ako yumabang sa pagsasalin pa sa mababaw sa panahon natin ngayon. Para hindi ako yumabang, para hindi ako mapuno ng aking sarili. To keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. So, ito ay figure of speech, no? Kita natin. Ano tawag dyan? Kinompare ni Paul yung kanyang nararamdaman sa thorn in the flesh. Tapos yung thorn in the flesh na yon, kinompare pa niya sa messenger from Satan. Di ba? Ang daming layer ng figures of speech na ginamit ni Paul. Alam po ba natin ano yung thorn of the flesh ni Paul? It was debated, hindi pa ito na-unify kasi hindi naman talaga malinaw. But there are several hints kung ano yung thorn in the flesh ni Paul. At kumuha po ako ng isa. Sa Galatians chapter 4 verse 15, the nature of the thorn in the flesh could have affected his visual capacity. Yung paningin niya. Because Paul somehow expected the Galatians to pluck their eyes if it was necessary. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 4 verse 15, where is that joy and grateful spirit you felt then? Kasi po, si Pablo, nung nasa Galatia siya, masaya yung mga tao na tinanggap siya. Ipinagtatanggol pa nga siya eh. Sabi niya dito sa 4 verse 15, asa na yung saya ninyo nung nandyan ako? I am sure you would have taken out your own eyes and given them to me if it had been possible. Kung po pwede lang, alam ko, binigay nyo na yung mata nyo para sa akin eh. That is one hint na maaaring yung problema ni Paul, thorn in the flesh niya ay maaaring sa kanyang paningin. Again, hindi po definite kasi hindi naman talaga in-address kung ano yung problem niya. Pero makikita lang natin dito na meron siyang incapacity. Meron siyang limitation. Another basis of Paul's visual impairment is that he had difficulty recognizing the high priest. Kinakausap po siya ng council, pero hindi niya nakilala na yung nagsasalita sa kanya ay isang high priest. In Acts 23 verse 5, sabi niya,
I'm sorry, brothers. I didn't realize he was the high priest. Paul replied, for the scriptures say you must not speak evil of any of your rulers. Tapos sabi pa dyan sa susunod na mga verses, then he recognized that some of his audience were Sadducees and Pharisees. Mabagal yung kanyang recognition. So somehow, itong si Paul, biyasa sa pagsasalita, masugid na tagasunod ng law, malakas ang loob, hindi mabilis ma-disheartened kung ano man yung pinapagawa siya ng Panginoon, subalit meron siyang limitasyon. Ano yung limitasyon na yon? Sabi niya, I have a thorn in the flesh. Meron akong bagay na hindi ko kayang gawan ng paraan. At ito ay nananatili sa akin. Next slide. Because of Paul's thorn in the flesh, he needed the aid of an amanuensis o isang scribe to write on his behalf. Kung babasahin ng Romans chapter 16 verse 22, this is the last verse. Ang sabi sa Romans 16 verse 22, I, Tertius, one writing this letter for Paul, send my greetings to as one of the Lord's followers. So si Tertius, si Paul pala nagsasalita siya, tapos ang nagsusulat ng sinasabi ni Paul ay si Tertius. Siningit niya, no? Siningit niya, no? Greetings from Tertius. Ako nga pala yung nagsusulat nito. Shout out sa mga viewers natin. Parang gano'n na po. Sumingit si Tertius sa chapter 16. Ito ay makikita natin na kinailangan sa point na to, kinailangan ni Pablo ng tulong ng isang Tertius. Isang amanuensis. Isang scribe. Tagasulat niya. So it makes sense, no? Na yung si Paul ay talagang may incapacity. Tapos, sa next slide, ang bearer o ang magdadala possibly, ang magdadala ng letter sa Rome mula sa Corinth ay isang babae. Si Phoebe. Sabi sa Romans chapter 16 verses 1 and 2, I commend to you our sister Phoebe. Paano I commend? Inahabilin ko sa inyo si Phoebe, yung kapatid natin, who is a deacon in the church of Cenchrea. Welcome her in the Lord as one who is worthy of honor among God's people. Help her in whatever she needs, for she has been helpful for many and especially to me. Most likely, itong si Phoebe ang magdadala ng letter sa Rome. Usually, kung sino magdadala ng letter, siya rin ang magbabasa ng letter. Sabi ni Paul, in my behalf, siguro parang ganun siya, no? In my behalf, tulungan niyo si Phoebe. Kung ano yung maitutulong niyo sa kanya bilang karapat-dapat sa honor ng nagsisilbi sa Panginoon, ibigay niyo para sa kanya. Kasi hindi na magagawa ni Paul sa panahon na yon na pumunta sa Rome. Ngayon, mga kapatid, mag-dwell tayo dun sa sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Sabi niya, to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Si Paul, isang kilala na mahusay na preacher, apostol ng Panginoon, ay mayroong limitasyon. Dahil doon sa kanyang limitasyon, meron siyang mga hindi nagagawa. Tayo, bilang mga Kristiyano sa present time, meron din tayong mga ganyan. Ang sabi ni Paul dito sa thorn in the flesh na yan, ito daw, thorn in the flesh was given to him to keep him from becoming proud.
para hindi tayo magmalaki. Dapat nating makita kung yung ating mga limitasyon. Kasi kung makikita lang natin kung gaano tayo kahusay at all times, may tendency na maging reliant lamang tayo sa ating mga sarili. Ano-ano ba yung mga thorn sa flesh na maaari natin ma-encounter? Maaring makaranas tayo ng hunger. Inaalaw ba ng Diyos na paminsan-minsan ay makaranas tayo ng hunger? Na parang gusto mong kumain pero wala kang pambili. May mga mananampalataya na nararanasan yon. Maaring hindi natin nararanasan dahil lagi tayong meron. Pero pag lumabas tayo sa comfort zone natin, makita natin na reality yon. Even among believers. Si Jesus Christ nga, sa kanyang ministry, sa kanyang pagpa-fast ng 40 days at 40 nights, na-experience niya ang hunger. So God allows hunger. Pero hindi yung thorn in the flesh na po. Minsan ba nararanasan natin yung poverty? Na hindi tayo makaalis sa poverty, sa kahirapan. At kung minsan nananalangin tayo na, Lord, mawala lang ang kahirapan na to, magsisilbi ako sa iyo. Lord, magkaroon lang ako ng pera. Patuloy na ako magsisimba. Ako po naranasan ko yung ganong statement. Ako mismo ang nagsabi. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kapag ako po nag-engineer na, at ako po ay nagkapera na, ipoprovide ko po yung pangangailangan ng simbahan. Parang noble cause siya, di ba? Pero hindi inalaw ng Lord na magkaroon ako ng napakaraming pera. Sapagkat nung ako yung nag-engineer na, hindi ko sukat akalain na hindi pala ganun kalaki ang sweldo ng isang engineer. Sa kabila pala ng malaking sweldo ay marami ka rin gastusin. So we have imaginary goals na it seems very perfect for us, pero hindi pala yun yung gusto talaga ng Panginoon. I-next nga natin, Rachel. Sabi ni Paul kanina meron siyang thorn in the flesh, di ba? Sinabi din niya, yung thorn in the flesh na yun, ginamit ng Panginoon para hindi siya maging proud. Sabi niya dito sa 8, 3 different times I begged the Lord to take it away. Sabi niya, Lord, alisin mo yung thorn in the flesh ko. Alisin mo tong bagay na hindi makakabuti sa akin. Bakit kaya niya gugustuhin ni Paul na alisin yung bagay na yon? Maaaring masasabi niya, Lord, alisin mo lang to. Mas makakapag-preach na ako ng maayos, di ba? Mas makakapag-aral ako ng maayos. O Lord, bigyan mo lang ako ng talent. Tutugtog na talaga ako para sa'yo. Lord, bigyan mo lang ako ng maraming pera, ipagpapatayo ko ng simbahan. Alam niyo po yung kwento ng 10 baboy. Meron pong isang church member na nakakaranas ng kahirapan. Sabi niya sa pastor niya, Pastor, pag-pray mo naman na itong 10 baboy ko ay lumaki at maibenta ko ng maayos. Pag ito po ay lumaki, na ibenta ko ng maayos, ipapagawa po natin yung simbahan. Alam niyo na ano nangyari? Lumaki yung baboy, lumaki. Nabenta ng maayos. Tapos yung may-ari, hindi na bumalik dun sa kanyang pastor. Kasi napansin niya na parang kulang pa rin. Kuminsan, delikado na magbigay tayo ng ganong mga statement. Kasi hindi pa natin kinukonsulta talaga kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Makikita natin dito, si Paul, hindi rin naman niya sigurado kung ano yung kalooban ng Panginoon eh. Bakit? Sabi niya, I begged 3 times. 3 beses siyang humingi ng miracle sa Panginoon o ng pagkilos ng Panginoon para alisin yon. Sabi niya, I begged 3 times, 3 different times I begged the Lord to take it away. Pinapaalis niya yung
thorn in the flesh na yon. Kuminsan, di ba kapag nakakaranas tayo ng kahirapan, sinasabi, Lord, bigay mo na yung provision mo para sa kahirapan na to. Gusto natin shortcut to take away yung problem natin. Pero hindi natin na-sense na merong tinuturo sa atin ng Diyos. Kuminsan, yung problem ay kinakailangan natin para manatili tayong umaasa sa grasya niya. May mga disability tayo. Meron tayong kakulangan sa mental ability na nakikita natin sa iba. Bakit meron silang ganun? Ba't sila kaya nilang kabisaduhin yung mga verses? Ba't ako hindi ko kaya, Lord? Bigyan mo din ako nun, Lord. Ba't siya nakapagpagaling? Ako hindi. Pero, naisip na ba natin kung ano talaga kagustuhan ng Panginoon? Dito napakaganda na experience ni Paul. Hindi inalis yung thorn in the flesh niya. Pero nalaman niya ang purpose kung bakit siya may thorn in the flesh. At sabi niya doon, ang purpose noon, to keep him humble. Anak, hindi mo kaya. Hindi mo kayang yumaman. Kasi pag yumaman ka, makakalimutan mo ako. Anak, sapat na yung maging maganda ka. Tinatanggap niya na ba yung Lord, thank you, maganda ako. Hindi lahat talaga ibibigay. Kasi we have to be humble. Kung papansinin natin, si Pablo, parang kumpleto na yung package niya eh. Strong yung kanyang heart. Magaling siyang orator, magaling siyang magsalita. Yung theology niya is, masasabi natin, one of the best. Kung titignan natin yung kanyang paraan ng pagsusulat, nakaka-encourage siya ng maraming tao. Effective siya sa ministry, pero meron pa rin siyang thorn in the flesh. Meron something lacking pa din sa buhay niya. Pero sabi niya dito sa Corinthians, it was given for me to keep me from being proud. Kasi yung pagiging proud, ang hindrance natin sa Panginoon. Kahit anong husay natin, meron tayong problema kung tayo ay proud. Chapter 12, verse 9. Ang sabi ng Panginoon ay ito. Sa 8, sabi niya, Three different times I begged the Lord to take it away. Tayo po ba meron din tayong thorn in the flesh na pinapaalis natin sa Lord? Ilagay natin ang sarili natin sa posisyon ni Paul. Kung meron man tayo, at imagine natin ito. Sabi ni Paul, Lord, alisin mo yung thorn in the flesh ko. Sa 9, each time na sinasabi daw ni Paul na pinapaalis niya yung thorn in the flesh niya, sabi ng Diyos sa kanya, my grace is all you need. My power works best in weakness. So, ibig sabihin, yung time na nangangarap si Paul na magkaroon ng kaginhawahan sa inaakala niyang magpapagaan sa kanya dahil mawawala yung tinik sa kanyang laman, ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is all you need. Anak, hindi ka ginhawahan ng kailangan mo, kundi ang grasya ko. Seldom we neglect the grace of the Lord. We ask for the provision. We ask for the success we see, for the ambition, the fulfillment of our ambition, but we neglected the grace of God. Hindi natin na-recognize na ang kailangan natin talaga ay grasya ng Diyos. Kung ano yung pure na disenyo na dapat nating makamtan. Ito yung mensahe sa atin ngayong araw. Are we relying on the grace na binigay ng Panginoon? Umaasa ba tayo doon? Or we're still struggling, fighting? Ginagawa natin yung pagpupunyagi natin sa mundong ito ayon lang sa sarili nating kaalaman.
lagi nating nasain na hingin yung grasya ng Panginoon. Kung ano yung gusto niya para sa buhay natin. Kasi sabi naman niya dito, sabi ng Panginoon kay Paul, "My grace is all you need." Yung limitation mo, huwag mong isipin niya ng kailangan mo ay grasya ko. Imagine, mayroong limitation si Paul, meron siyang thorn in the flesh, pero merong sinusupplement ang Lord para matupad pa rin niya yung kanyang ministry. Merong sumusulat, di ba? May nagdadala ng sulat niya. At yun ay grasya ng Panginoon. Kung minsan kasi nag-create talaga tayo ng something big sa heart natin, sa mind natin. We aspire for something grand sa buhay natin. Not noticing na hindi pala yun yung gusto ng Panginoon. At dahil dun sa fixated yung ating eyes dun sa ating goal, hindi natin napapansin na merong perfect na will ang Lord na dapat nating puntahan. Kasi naisip naman natin siguro, maganda naman yung intention ko. Pero maganda man ang intention natin, kung hindi ng kalooban ng Diyos, hindi mangyayari. Si Jesus Christ nga, sabi niya, "Ama, kung maaari, tanggalin mo ang sarong ito sa akin." Dinesire niya na huwag niya maranasan. Pero sinabi pa rin niya, "But let your will be done." Sana ganun tayo. Pag humihiling tayo ng solution sa Lord, dalangin ko na magkaroon ako ng provision now na. Magbabayad na ako ng Meralco. Usually, ganun tayo, di ba? Pero Lord, ipakilala mo sa akin yung kalooban mo. Paano ko talaga dapat magawa yung kalooban mo? Tapos sabi pa dito ng Diyos sa kanya, "My power works best in weakness." Kung kailan mahina yung kanyang instrument, doon nakikita na malakas yung kanyang God. Imagine si David against a 9 feet tall Goliath. Nakita na hindi sa work ni David na-conquer niya si Goliath. Kasi maliit siya. Ang sabi nga ni Goliath sa kanya, ba't kayo nagpadala ng aso? Minamaliit niyo ba ako? Sabi ang sagot ng Diyos kay Paul, "My grace is all you need. My power works best in weakness." So whenever we are in our weakness, let's ask for the grace of the Lord so that we may be instrumental in fulfilling His will. Do we still ask that in our prayer? Or are we just fixated on the problems we encounter? Gusto lang natin yung provision. Gusto lang natin yung katuparan ng ating pangarap. Pero sana ipinapanalangin din natin na ang grasya ng Diyos ay dumami sa atin. Na maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos dahil tayo ay mahina. Sa time na hindi natin kaya, may Diyos na gumagawa on our behalf. Sabi ni Paul, "So now I am glad to boast about my weakness." Dahil dyan, ipinagmamalaki ko na ako ay mahina. So that the power of Christ may work through me. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kahinaan, ang kapangyarihan ni Kristo ang nakikita sa kanya. Next slide. That's why I take pleasure in my weaknesses. Bakit? Kahit siya merong mga kahinaan, sabi niya, I take pleasure in it. And in the insults, pag minamalit ako, in hardships, pag nahihirapan ako, in persecutions and troubles, that I suffer for Christ. Pansinin natin ito, no? Hindi lahat ng troubles, weaknesses, insults, and hardships, or persecutions ay dapat nating iparallel dito na ipagmamalaki natin. Kasi dito si Paul, he suffered weaknesses, insult, hardship because of Christ. Ang isinusulong niya si Kristo. Magalak tayo na habang ginagawa natin yung ministry natin, ay hindi tayo ang nakikita, kundi si Kristo.
na habang nilalakaran natin, sinusunod natin yung principle ng Lord, kahit na tayo'y nahihirapan, kahit na naiinsulto tayo ng mga tao sa paligid natin, pero pinanghahawakan natin yung pananampalataya natin kay Kristo, then we can have the same claim kay Paul. Nasasabihin niya, I am weak. Then, for when I am weak, then I am strong. Kapag mahina ako, malakas ako noon kasi si Kristo nagpapalakas sa akin. Ang hirap sabihin yan, Lord, may weakness ako eh. Hindi ako nakapag-aral, kaya mangungopia na lang ako. Strong, matalinaw, hindi pwede yun. Lord, wala na talaga akong pera, kaya itong 50 pesos ko, scatter ko na lang. Magmamatch ba yun? Magsusugal ka, tapos sabi mo, Lord, sana ipanalo mo ako. Hindi siya magmamatch. Ginagawa mong genie si God. Yung desire, mas malaki yung desire mo na makaangat doon sa problema mo kaysa doon sa desire mo na sumunod kay Kristo. Kung ang weakness natin ay yung kahirapan, ilapit natin sa Diyos. Hindi tayo makakaalis dyan. Maaring meron lang tayong dapat matutunan kaya tayo nandyan. Kung meron tayong problema sa ating mga katawan, lalo na kami, yung mga kabatch ko, na marami nang nararamdaman. Tumataas na ang kolesterol, tumataas na rin ang sugar. Lahat high na ang grade namin eh. Pero as long as we're doing things for Christ, makikita natin yung tama nating dapat puntahan eh. Kung minsan we do not need to suffer. We just need to follow kung ano yung principle na binibigay ng Diyos. And in times that we have to suffer, we have to experience insults and persecutions, maging certain sana sa mga puso natin na kung tayo ay nakakaranas ng ganitong suffering, then we are suffering for Christ. We have nothing to worry. Sapagkat sa mga panahon ng ating kahinaan, ng ating mga limitation, God's power works best kapag tayo ay weak. Ang kailangan lang natin, pakiat ma, Rachel. Back. Paki-back. Pindot. 9. Sa pangpindot. Ang kailangan lang po natin ay manalig sa grasya ng Diyos. Again, uulitin ko po, nananalig pa ba tayo o nagde-desire pa ba tayo sa grace ng Panginoon? Sabi naman kasi ng Panginoon, my grace is all you need. Ang kailangan lang natin ay grasya na nagmumula sa Kanya. Yung grace niya, yung solution. We always rely kasi kung ano yung nakikita ng mata natin eh. Hindi natin iniisip o hindi natin na-consider na ang kailangan natin na yung Diyos. We do things on our own. Makaka-experience tayo ng failures na hindi na tayo makaahon. Kasi alam natin, tayo lang ang gumawa nun. Pero, kapag ang grasya ng Diyos ay nasa sa atin, malakas ang loob natin. Alala niyo si Pablo, nung nasa Galatia siya, naranasan niya na siya ay bugbugin, na parang patay na siya nung siya iwanan ng mga tao. Pero after nun, ano ginawa niya? Tumayo siya, kinabukasan, nangaral siya ulit. Bakit? Kasi sa panahon na yon, umaasa siya sa grasya ng Panginoon. Even yung physical na hardship ay na-conquer niya kasi meron siyang internal na lakas na nagpapakontinue sa kanya, sa kanyang buhay. And we should have that. Kaya nga ginamit ng Bible, ng Panginoon ang Bible. Kaya iniwan sa atin para meron tayong dapat tularan. Kailangan nating mag-abound. Kailangan nating mas maranasan ang grasya ng Panginoon sa buhay natin.
Kasi sabi dito, ulitin ko lang, ang power ng Diyos daw, sabi, my power works best in weakness. So take pleasure when we experience weaknesses and insult, hardship, kung we are suffering for Christ. Kung ginagawa mo to para kay Kristo, so be it. Saan ba natin mararanasan yun? Lord, gusto ko po kasing magtrabaho para sa aking anak. Gusto kong sundan yung sinabi mo sa salita mo na ako bilang tatay o nanay ay gusto kong hubugin ng aking anak sa pananampalataya sa iyo. Tapos nahihirapan ako, Lord, kasi ang tigas na ng ulo ng anak ko. Although we experience that hardship, ibigay natin sa Panginoon. Hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos. Sa mga anak naman na nahihirapan, kuminsan hindi tayo natin naintindihan ng sinasabi ng mga magulang natin. Let us be humble. Bigyan natin ng respeto ang ating mga magulang kasi yun ang sinasabi ng Bible. Sa mga panahon na nahihirapan kang tanggapin yung mga instructions sa atin, panghawakan mo din yung sinabi ng Bible na honor your mother and your father. Sa panahon na nahihirapan ka, ilapit mo sa Lord. Lord, nahihirapan ako. Pero gusto kong i-honor yung salita mo. Teach me to be humble. Meron ka kasing weakness eh. Meron kang thorn. Ano yung thorn na yon? Bata ka pa. Hindi mo pa kayang magtrabaho. You have to be dependent on your parents. So, meron kang hindi kayang gawin. So, you have to rely on the grace of the Lord. At gagamitin doon yung mga magulang mo. Yung mga magulang naman, nakapagtrabaho sila, pero sa dami ng ginagawa nila sa buhay nila, nakakaranas sila ng maraming pressure. Kuminsan, tayong mga anak ang nakaka-receive noon. Kuminsan nagkakamali tayo sa mga desisyon natin. Pero lagi nating balikan yung sinasabi ni Paul. Kung meron man tayong mga pagkukulang, meron tayong mga hindi kayang gawin, umasa tayo lagi sa grace ng Lord. Kasi yun yung kailangan natin para maituloy natin yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Sana makita ng mundo na despite our weaknesses, yung power ng binagong buhay na nagmula sa Diyos ay makita sa ating mga pamilya. Individually, makita yung grace ng Lord sa ating lahat na yung mga weaknesses natin ay binibigyan ng kalakasan ng Panginoon dahil siya yung kumikilo sa atin. Sa next week, makikita natin yung kung gaano kalaki yung grace ng Lord na binibigay niya sa mga taga-Romans. Maraming problema sa Romans. Isipin nyo, isang church that should be united by one doctrine, one belief. Pero they have troubles. Sila mismo magkakaroon ng problema. At i-address yun ni Paul. At ituturo ni Paul kung paano mag-live in harmony within the church. Sana masubaybayan natin siya. Next week, abangan natin kung paano pa i-deal ni Pablo yung mga problema sa Romans. But for now, let us dwell on this verse. Sinabi ng Panginoon, my grace is all you need. Ulit-ulitin natin sa ating mga isip, ang kailangan ko ay grasya ng Panginoon. Sa mga panahon na kailangan natin ng tulong, ang asahan natin ay ang kanyang grasya. Mag-focus tayo kung ano yung gusto niya sa atin. Kung ano yung ibibigay niya. Kasi sabi dito, yun lang daw talaga ang kailangan natin. Let's rely on His grace. At umasa tayo na yung power niya ay magmamanifest in our weaknesses.
if we experience God's grace in our weaknesses, and we experience His power, and then we are successful sa pagiging servant sa Kanya. Wala nang iba pang mas malaki siguro na accomplishment ang tao, kundi yung mapasaya natin ang Diyos. Kung hindi yun ang ating goal, yung mapasaya ang Diyos, siguro may mali sa ating mga sarili. Pero kung yun talaga yung goal natin sa araw-araw, kung pare-parehas tayo na iisa lang yung ating tinitignan, mapasaya ang Panginoon, mag-glorify siya, hawakan lang natin to. Asahan natin yung grasya ng Panginoon at umasa tayo sa Kanyang power. Paulit-ulit man ako, sana naintindihan nating lahat na hindi si Pastor Joel ang nagsasalita, kundi yung binabasa lamang natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ang kinakailangan nating lahat. At dahil dyan, inanyahan ko ng lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, trusting in your words. Alam namin, Panginoon, ang kapangyarihan ay nagmumula sa iyo. Nawa sa pamamagitan ng claims ni Pablo, ay maranasan namin ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Panginoon, sinasubmit namin sa iyo ang aming mga kahinaan. We celebrate your power in our weaknesses. Alam po namin na ikaw ang dapat naming papurihan sa lahat ng pagkakataon. At nawa, Panginoon, sa kabila ng aming kahinaan, patuloy ka namin mapapurihan sa patuloy mong paggamit sa aming mga buhay. Gamitin mo po ang church na to, Lord. We submit ourselves to you. Alam po namin tanging sa pamamagitan lamang ng kaluguran mo makakamtan namin ang tunay na kasiyahan. At nawa, Panginoon, sa pagkilos mo sa amin, matunghayan namin ang aming mga sarili na nasa gitna ng iyong pagmamahal, nasa gitna ng iyong grasya. Ito po ang sama-sama naming panalangin bilang isang simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Muli tayo po'y tumayo. And muli po natin purihin ang ating Panginoon bago po matapos ang worship service. Pagtinang daigdig na
iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah. Dadakila at walang kapantay. Hallelujah. Sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah. Dadakila at walang kapantay. Hallelujah. Sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panalangin po muna natin ang mga may kaarawan. Panginoon, salamat po sa araw na to na sineselebrate namin ang birthday ni Noah, ni Brother Lito at ni Brother John. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain po sila sa araw na to at sa susunod pang isa pang taon na ibibigay mo po sa kanila. Maraming salamat po at binigay mo sila bilang mga kapatid namin. We celebrate the life you have given them. Maraming salamat po sa kanila. At naway maging instrumento pa sila, Panginoon, para lalo pang maging masaya, maligaya ang magkakapatiran dito sa LTM. Tunay po ang presensya nila ay kagalakan sa aming lahat. Panginoon, pinapanalangin din namin ang simbahang ito. Hindi lamang ang mga naririto, kundi ang mga kasama namin online. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Nakikita mo ang puso ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na ang kabigatan na nararamdaman ng bawat isa ay pawiin mo po. We ask for your grace to supplement, Panginoon, yung aming mga pangangailangan. Sa gitna ng aming weaknesses, Panginoon, we entrust everything unto you. Ipakilala mo po nawa sa amin ang dapat naming gawin at maging sa loobin ang karakter na dapat naming ma-develop sa gitna ng storm ng aming mga buhay. Umaasa kami, Panginoon, sa grasya mo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, alam namin na magtatagumpay kami sa paglapit namin sa iyo. Naway patuloy naming maranasan ng iyong pagyakap sa pamamagitan ng pagmamahalan ay binubuhos mo po para sa amin. Naway mas lalong yumabong ang aming pagmamahal sa isa't isa, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo. Nawa, Panginoon, ang biyayang pag-asa, pagmamahalan bilang magkakapatid ay maranasan naming parati dito sa LTM. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.